hapon po sa inyo lahat. Ako po si Renz Mabon. At nandito po tayo sa Manila Doctors Hospital para interviewin ang isang nutritionist na nangangalang Binibining Cecilia Neri. Ang mga katanungan ay manggagaling sa mga mag-aaral na nasa ika-4 na benta. Magandang hapon po, Miss Cecil. Maaari po bang magamit ang ilang minuto ng inyong oras upang kayo'y ma-interview? Ang mga katanungan na ito ay ayon po sa isang estudyanteng sa ika-4 na baita. Ang unang tanong po, Ako po si Alisa yan. Ako po ay nag-aaral sa kolehiyo ng Chiang Kai-shek. Ito po ang unang katanungan ko. Noong nasa kolehiyo pa lamang po kayo, ano po bang kursong napili nyo? Ito bang kursong napili nyo ay pinapangarap nyo po ba talaga? Ano po ba nag-udyok sa inyo para kunin ang kursong ito? At ano po bang silbi ng kurso ninyo sa ating lipunan? noong pumili po ba kayong ng kurso sa kolehiyo, yung time na po yun, ito po ba ay pangarap niyong kurso? Yun po. Yung course ko ngayon, which is Nutritionist Dietitian, hindi ito yung talagang gusto ko. Although, pwede na rin naman. Kasi before, ang gusto ko pala is linguistic, major in Mandarin or English. Kaya lang, since nung time na yon, ayaw naman ng mama ko na linguistic kasi sabi niya, anong work mo after? Eh di sabi ko, eh di interpreter o kaya speaker. Yung parang, kasi gusto ko ba, good speaker, ganyan. Tapos, sabi ng mama ko, eh di, na lang daw, nutrition na lang para kung hindi naman ako magkaroon ng work, at least magagamit ko siya sa bahay, or kung meron naman daw na, at least magagamit mo yun anytime, kasi regarding food. So, yung food and nutrition, in general, pwede siya miski saan. So, sabi ng mama ko, suggestion niya, mag-food and nutrition ka na lang para at least magagamit mo yun anytime. Sabi ko naman, nung time na yun kasi wala naman din akong naiisip kung hindi yung linguistic, which is ayaw niya. So, sabi ko, di sige, okay lang, try natin. Siguro maganda rin naman siya. Since nasabi po yan, maaari po mo matanong kung ano po talaga ang maaari mong maging job kung ikaw ay kumuha ng kursong linguistic? Sa tingin ko, pwede ako sa call center. Hindi kasi di ba nagkaroon ng, sa China, di ba merong parang Olympic ba yan? Opo. Di ba kailangan nila ng marami interpreter. Pero siguro, sabi ko, kung naging interpreter man ako, or more or less that field, hindi ako magiging kasing successful ngayon. Kasi ngayon, at least, na-reach ko yung certain level na I felt I'm fulfilled. At the same time, nakakatulong ako sa mga tao na gumaling sila sa pamamagitan ng tamang pagkain. Ano po ang nag-udyok sa inyo sa kunin ng kurso ito? Ano po ang nag-trigger? Kasi, alam ko po na parang, yung parang inspirasyon po na, ano po yung naging inspirasyon po? Yung inspiration ko, siguro nakikita ko rin kasi yung mama ko na magaling magluto sa bahay, tapos marami siyang gamit sa bahay, nagbe-bake siya, nagluluto siya ng mga Chinese foods, tapos gustong-gusto ng papa ko pagka masarap siya magluto, tapos lahat kami, breakfast pa lang, may food na, masarap, lunch, dinner, merienda, lahat. So, sabi ko, di sige, siguro pag nutritionist dietitian ako later, magaling na rin ako magluto, gagaya ng mama ko. Di, para masarap sa bahay, kain na kain.
I never thought na ang nutritionist dietitian pala is the right food for certain disease. So pala, mga dietitians pala, ang role namin is to tell people kung ano yung bawal sa sakit niya. So para kami pala, as dietitians, pala sinasabi ko pala dapat is bawal sa'yo yung maalat, pag may sakit ka sa puso, bawal sa'yo kumain ng marami, pag nag-gain ka ng weight, tumataba. Tapos pagka sa mga payat naman, dapat kumain ka ng marami, ano ba yung balanced diet, ano ba kailangan kumain ka pala ng gulay, prutas, tapos kailangan pala hindi yung kung ano-ano lang kinakain for good health reason. Salamat po. Pangalawang tanong naman po. Yun po, galing din po sa parehas na estudyante. Ito po bang kursong napili nyo ay sinang-ayunan ng mga magulang ninyo? Well, nagkaroon po ba ng tunggalian sa pagitan ng mga magulang nyo? Konting argue Counting, ano pong counting tunggalian ang nagkaroon sa pagitan ng magulang mo at yun, sa iyon niyo po? Yun. Kasi sabi ko sa mama ko before, kung hindi rin lang linguistic, baka pwedeng hotel and restaurant management para at least sa hotel, sa restaurant, di ba? Marami ka rin mamimit na mga tao. Tapos sabi niya, wag na, nutrition na lang daw, and dietetics. Ewan ko bakit gusto niya talaga yun. So, noon namang panahon noon, mababait naman ang mga bata nasunurin. So, sabi ko, sige na, okay na yun na lang din. Pumayag na lang din naman ako. Ang ikatlong tanong po, Bilang estudyante po, gusto ko pong malaman kung nagkaroon po kayo ng mga problema sa profesyon ninyo. At paano niyo po ito nalampasan? may mga suliranin po ba kayong hinaharap sa profesyon niyo? Ano po ang mga ito? At ano po ang inyong ginawa upang lampasin po ito? So far, yung mga na-encounter ko naman sa work, kasi I've been here mga 19 years na, to 20 na this year. Tapos, ang na-encounter ko lang, wala masyado sa food, kaya lang syempre, yung mga naka-tube feeding, kasi kunyari na-stroke, tapos hindi sila makakain, tapos kailangan papasukan sila ng tube, tapos, syempre nakakaawa, yung iba gusto nila talaga kumain oral sa bibig. Syempre gusto nila matikman. Kaya lang may mga times na hindi pwede silang lumunok. So, kailangan sa tube, gano'n. So, yung, kunyari may cancer siya sa throat, gano'n. So, dito padadaanin, for example, kung hindi dito pa sa peg. So, nakakaawa lang sila na hindi sila makain ng gusto nilang kainin. Yun, hindi naman din lahat yun. Yung iba nakiki-argue kasi, for example, sabihin niya, tumatawad, sabi niya, konti lang naman ganyan, kunyari, na-stroke. Tapos, gusto niya nang kumain ng konting, syempre, maalat, lechon, fried, corned beef, ganyan. Sabihin, konti lang naman ganyan. Usually, yung mga tumatawad. Pero, hindi naman yun yung talagang tipo na nakakaawa talaga na, kunyari, may cancer siya, makita mo siya, nakakaawa siya kasi yung condition niya, yung sakit niya mismo, nakakaawa siya kasi, kunyari, parang payat siya, nababamit siya, nasitan siya, nahilo siya, wala siyang gana kumain. Pero pagdating naman sa food, so yun yung role namin as dietitians to make the food palatable for them, na maingganyo sila kumain, yung presentation, tapos yung konting lasa. Ngayon, yung pagkain naman yun, depende naman yun dun sa sakit ng ng kliyente, ng patient, kung ano yung sabi ng doktor, bawal ganito, ano sabi ng doktor, dapat ganito, for example, na-bypass siya, may sakit siya sa puso, bawal mantika, at saka yung mga maaala. So, ano yung pwede? So, hindi pwede nilaga, pwede mga roast lang, maraming vegetables. So, simple cook lang siya. Tapos, pwedeng vegetables, pwedeng fruit. Pag naman, for example, yung mga bata naman na, for example, may mga bata na obese, so mataba, o di sasabihin ng pedya nila, yung Miss Dietitian, papayatin mo tong bata, kasi baka mamaya, pag mataba to, magkaroon to ng diabetes, or baka mamaya tumaas ang blood pressure nito, kabata-bata. Ganon. Meron din kasi kaming patient na 12 years old na transplant siya.
Ganon. So, syempre, kakausapin ko yung mga magulang niya, kailangan din tulungan yung anak. So, hindi naman sila actually nakakaawa. Yung nakakaawa lang, yung hindi na nila pwedeng kainin yung talagang gusto nilang kainin, kailangan din i-control para syempre hindi sila magkasakit pagka dumating yung time na kailangan i-control yung timbang, kailangan healthy food eating para paglaki niya hindi siya magkasakit, gano'n. May mga times ba kasi na sobrang bigat ng ng problema, sino po ang hinaharap niyo na unang hinaharap niyo? Ano po? Sino po? Usually, wala namang mabigat na problema kasi masaya naman pag food. Kasi, ang mabigat ang problema siguro yung iba. Ang problema ko lang usually, minsan, pag masyadong maraming pasyente, tapos hindi pa ako kumakain, o kaya minsan ang daming reports, kailangan, nag-diet counseling na nga ako sa patient, and then yung boss ko kailangan i-submit mga reports, paper reports, kasi aside from the diet counseling, marami pa kasi akong ibang paperworks na isasubmit. So, yun lang yung na medyo nakakapagod on my part kasi dalawa yung trabaho mo, managerial at the same time sa patient. Pero kung in terms with dealing with the patient, like, kunyari makulit yung pasyente, ayaw sumunod, okay lang, tatakutin ko lang naman siya kanila. Sabihin ko, sige ma, okay lang naman sa akin. Kung ayaw niyo sumunod, di sige, see you next time pag na-confine kayo ulit. O kaya, sige ma'am, pag mataas na po yung blood pressure ninyo at na-atake kayo, di sige po, magkita na lang tayo sa ER, ma-confine kayo ulit. So, o kaya kung ayaw niyang sumunod dun sa doctor, bakit, minsan sasabihin mo, ba't ka pa nagpa-check up kung ayaw mo naman sumunod? Di nagsasayang lang sila ng pera. So, yung mga cases lang na gano'n na, kailangan kung makulit yung pasyente, mapiloso ko, piloso ko rin kailangan yung dating sa kanila. Pero dapat, naiintindihan nila kung bakit sila nagko-consult ng dietitian. Kasi it's for their own good, for their own health. At saka they are paying, nagbabayad sila to be healthy na giving advice from the professional. Like, nag-consult sila with the dietitian as professional, di ituturo ko sila yung tamang prinsipyo ng proper food eating habits, o kailangan, kunyari, sumasakit siya niya, may ulcer siya, gusto niya gamot, may ulcer na nga, di dapat hindi magpapalipas ng gutom, di ba? Dapat kakain ng tama sa oras. Tapos ano ba yung mga kinakain? Di dapat hindi soft drink kasi sasakit ang tiyan. Di dapat, di ba, solid. Tapos water, ganyan. O at least man lang. So yung mga patient, dapat, mga customers, ina-explain din na, yun nga lang, part ng another role ng dietitian. Siguro nagamit ko rin yung sinasabi kong good public speaking to convince yung mga customers, to convince yung mga patients na to follow, kung parang ma-influence ko sila na to follow kung ano yung ini-instruct ko sa kanila for their own good na lang din. Panghuli namin pong question, sorry po na istorbo po namin kayo. Minsan po ba ay pumasok sa isipan nyo na mag-mother o pumasok po sa kumbento? Bakit po? Kahit isang beses lang po, naisipan niyo po bang maging madre? Kasi po, sapagkat, pagsaservice po sa Diyos. Oo, before talaga ako, hindi, siguro dumating yung point na, siguro mga second year college, kasi nung maliliit pa kami sa bahay, tuwing Saturday, pinapapunta kami ng mama ko sa church. Meron kami din parang mga catechism sa mga bata. So, at an early age, na alam ko na yon yung mga tungkol sa kay Jesus Christ, sa Bible, gano'n. Tapos dumating talaga sa point na nung bandang college ko, gusto ko nga magmadre, lalo na nung graduate ako. Tapos sa UST pa, madre pa yung mga boss ko doon. Kumbaga, yung pinaka-head doon, madre. O di syempre, invite nila ako ng mga discernment, at invite nila ako ng mga kung ano-ano mga seminar regarding doon. So, dumating sa point talaga na nag-decide ako after 3 days na discernment sa Antipolo na gusto ko magmadre. Kaya lang, si mama ko naman, ayaw pumayag. Sabi niya, anong gagawin mo sa madre? Hindi ka na namin makikita, tsaka malungkot doon. Tapos, ikaw lahat doon. Ikaw maglalaba, ikaw maglilinis, magigising ka ng maaga, gano'n.
So, syempre, natakot din ako na, kasi tamad din ako magising ng maaga, hindi ako nagtatrabaho sa bahay, meron kaming katulong, tapos hindi rin ako masyadong nagluluto sa bahay dahil nga mama ko magaling magluto. So, nung nandito na ako, Madrid din, pinray ko yun. Sabi ko, sana kung magkaroon man ako ng work, kasama ko pa rin yung mga sisters para hindi ko pa rin makakalimutan yung pagsisimba o kaya mag-attend ng mga religious activities. So, dito, kaya rin siguro ako tumagal kasi talagang nung time ng mga St. Paul sisters, meron talaga kaming retreat, meron talaga kaming mga rosary month, nagro-rosary kami, merong mga Bible sharing, may mga singles for Christ, as in, ang dami-dami talaga. So, nung time na yun, pag pagod ako sa work, nawawala yung pagod ko kasi nag-church kami. At the same time, may mga sharing, Bible sharing. So, nakakawala yun ng pagod pagka meron ka mga religious activities. So, pag uma-attend ako ng mga ganon, nung time na yun, kaya lang doon ko rin nakita kasi kasama ko nga sa mga chief dietitian kasi namin is Madre. So nakita ko talaga din doon na maaga sila gumigising 4:30. Tapos 4:30, tapos 5:30 magmamas sila 6 o'clock. Naka-schedule 7 o'clock, 6:30 mag-breakfast sila, 7:30 magre-rest ng konti, babalik na sila sa work 8 o'clock. So tapos ganito may prayer time, tapos ganito nandun na naman sila sa work. Tapos ganito magkakain sila. Tapos naka-program yung routine nila, ganon. So sabi ko, parang hindi ko yata kakayanin na doon lang ako sa loob. Tapos naka-program, paano ko inaantok pa ako sa umaga? Di wala ako sa simbahan, natutulog pa ako. So sabi din naman ng mama ko, kasi pwede ka naman din mag-serve sa labas. So, hindi naman kailangan pumasok ka sa loob ng kumbento. So, din na-realize ko rin naman na dito sa work ko, kung nakakatulong ako sa kanila na hindi na dinidelay yung complications, kunyari, tama yung kinain nila. For example, na may diabetes yung isang tao, isang client, i-refer sa akin ng doktor. Di sasabihin ko sa kanya, ito, huwag niyo po itong kainin, ito, ganito lang dapat. Yun yung mga instructions ko, mga diet counseling. Tapos, babalik kayo sa akin after 2 weeks or 1 month. So, pagbalik nila sa akin, normal na yung blood sugar nila. So, natutuwa yung doctor, natutuwa din ako, lalo na pag pregnant. Tapos, may diabetes, tinatawag nila gestational diabetes. Kasi, 1 week lang yun. So, sabi niya, sasabihin ng OB niya, punta ka sa dietitian. Tapos after 1 week, babalik ka. So, hindi lang alam nung pregnant, tapos i-explain ko yun sa kanya kasi ako yung may alam na, ma'am, alam nyo ba, after 1 week or 2 weeks, kailangan nyo talagang sundin tong diet ninyo. Kasi pag hindi, magkakaroon i-refer kayo sa IM, sila yung magde-decide dun sa result ng blood sugar ninyo kung mag-i-inject kayo ng insulin. For the whole pregnant period na yan. So, doon nila, ganun ba yun, ma'am? Kailangan ba talaga magsunod ako ng diet? Kasi, mag-i-insulin ba talaga ako? So, hindi nila alam. Buti kung nurse sila. O kung kunyari, meron din silang relative na nasa medical field. Kung wala, di ba? O kung accountant sila, engineer naman sila. O kung businessman naman sila, hindi naman nila alam yung mga ganon. So, after 1 week, nakakatawa kasi, minsan may mga baon ng mga siopa, mga cupcake, tapos sasabihin nila, sige ma'am, iwanan ko na itong cupcake sa inyo. Kasi may bawal pala yun sa akin. Tapos, babalik sila sa akin after 1 week, ganyan. Tapos, kagaya ng one time na bumalik. Actually, marami na rin bumabalik na, ma'am, magaling na. Sabi niya, ma'am, yung blood sugar ko, normal na. Tapos, pumunta ako dun sa doctor. Sabi ng doctor, di na raw kailangan mag-insulin. Di nakakatulong din ako in my own special, in my own way na, yun din yung parang, nag-serve din ako kay God kasi nakakatulong ako through other people sa profession ko. Tapos, at the same time, pagka nanganak na sila, minsan masasalubong ko dyan kasi magpapacheck sila sa pedya nila. Tapos sabi, ma'am, ito na yung baby ko, malaki na. Minsan, laki na ng baby nyo. Nakakatawa. Tapos sasabihin nila, minsan naglalakad na, ma'am, malaki na yung baby ko. Ganun. So, syempre kasi matagal na rin ako dito, marami na rin ako mga clients, mga customers din, na ni-refer sa akin na ang lalaki na nila ngayon. Ganun. Tapos yun, nakakatawa lang din. So, yun yung nakaka-fulfill sa akin kasi, maski pa paano, dun sa work ko na to, nagagamit ko rin yung gusto ko na maging speaker ako. Gusto ko kasi nakaka-explain ako ng maliwanag sa patient,
na naiintindihan nila yung sinasabi ko. At the same time, natutulungan ko rin sila para hindi na sila mag-inject ng insulin, para hindi na sila magkasakit. Kasi, syempre, explain ko sa kanila, ma'am, pag hindi kayo sumunod sa diet ninyo, pag hindi nyo ininom yung gamot ninyo, may iba ba kayo magiging sakit? Baka mamaya sa susunod, mamaya may kidney problem na kayo, o di magda-dialysis kayo. Actually, meron bata, mga teenager, 2, ang hilig-hilig kumain ng mga laman loob, mga sisig, mga isaw, mga ganun. Tapos tumaas yung uric acid niya. Tapos, di syempre nag-aalala yung mommy niya sa daddy niya kasi doon sumama dito yung mom niya. O di ginawa ko, sinamahan ko siya sa dialysis section. Tapos pinasama ko doon, kung gusto mo, pag nagkaroon ka ng problem sa kidney, ayan tignan mo sila, dinadialysis sila. Di natakot. Ay, ganyan ba yung dinadialysis? Ganyan. So, takot siya. Tapos nandun pa yung doctor, kaibigan ko, sabi ng doctor na nephrologist, sino yan? Sabi niya, doktora, patient ko, kasi po mahilig kumain ng mga maaalat, tsaka mga laman loob, tapos may rayuman na to, may taas na creatinine. Kasi sabi ng doktora, yan, sige, makinig ka kasi kay Ma'am Cecil, kasi baka mamaya, may lahi kayo na kidney problem, magda-dialysis din, sinundan, binakapan din ako ng doctor. Kaya, ayun, para at least ma-warningan yung mga bata. Lalo na yung mga matataba, pag sinasabi ko, sige, baka gusto mo mag-inject ka ng insulin, pagka may lahi kayong diabetes, tapos hindi ka tumitigil kakainom ng soft drink, kakakain ng chocolates, kakakain ng maraming kanin, diba? Kung mataba, di magkakasakit siya. So, ini-explain ko sa kanila, kailangan lang matyaga mag-explain para maintindihan nila. Paalam na po, Miss Cecil, at maraming salamat sa pagpapaunlak ninyong mga panayam namin kayo. Wala pong anuman. Sobrang maraming salamat po talaga. Wala pong anuman. Salamat po talaga. Thank Sige you. po. Paalam na po.